Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 10, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva idinawit sa isyu ng korupsyon sa flood control project. Dating Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez nailipat na sa Campo Crame. Mga larawan ng conversation sumano ni Senador Joel Villanueva at DPWH District Engineer Henry Alcantara ipresenta sa pagdinig sa Kamara. Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva itinanggi ang paratang na may kinalaman sila sa anomalya sa flood control projects. Estrada kakasuhan si dating Bulacan 1st District District Assistant Engineer Bryce Hernandez. 5 business agreements na iuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang state visit sa Cambodia. Hindi pagsang-ayon ni Police General Nicolas Torre III sa direktiba ng NAPOLCOM naging dahilan sa pagkakasibak nito bilang PNP Chief ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin namang Metro News, mahigit 200 million pesos na halaga ng kush o marijuana nasabat sa NAIA. Sa ating Science and Technology News, cooling La Nina, posibleng maramdaman sa mga susunod na buwan ayon sa United Nations. Sa atin namang Lifestyle News, libingan ng mayamang Romano na hukay sa Albania. Sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa US Singles Chart ang awitin ng American hard rock band na Guns N' Roses. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang 8 years old na ginang sa Japan na scam ng isang lalaki na nagpakilalang astronaut. Ang ating pong oras, 6:36 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Ibinulgar ni dating Bulacan 1st District Engineering Office Assistant District Engineer Bryce Hernandez na tumanggap umano ng 30% na kickback sa Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva mula sa pondong nakalaan para sa flood control projects. Sa salaysay na binasa ni Hernandez sa pagdinig kahapon ng House Infrastructure Committee, nakasaad na sa 2025 budget ay nagbaba umano sa Estrada ng 355 million pesos para sa mga proyekto na kinabibilangan ng flood mitigating structure, pumping station at floodgate sa Gonoy, Kalumpit at Malolos City sa Bulacan at mga driver mismo nila ang naghatid ng 30% na kickback na Estrada sa kausap nila. Ibinunyag naman ni Hernandez na noong 2023 ay nagbaba si Villanueva ng 600 million pesos para sa flood control project sa Bukawi at Balagtas sa Bulacan. Ayon kay Hernandez, ang 30% umanong kickback ni Villanueva ay inihatid ni dating District Engineer Henry Alcantara sa kanyang tirahan sa Bukawi. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At
Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Yan po ang pahayag ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez. 774 Balita Ngayon. Samantala, mariing pinabulaan na naman nina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang aligasyon ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na tumanggap sila ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon kay Estrada, walang katotohanan ang sinabi ni Hernandez na meron siyang SOP na 30% kickback sa inilabas na 355 million pesos na pondo para sa flood control projects. Naniniwala si Estrada na ginagantihan siya ni Hernandez dahil siya ang nagpa-cite in contempt dito matapos na magsinungaling sa pagkakasino at paggamit ng fake identity para makapagsugal. Bunso nito, sinabi ni Estrada na sasampahan niya ng kaso si Hernandez. Yes, sasampahan ko ng kaso yan. I have to talk to my lawyers. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Samantala, tinawag naman ni Villanueva na demolition job ang pagsangkot sa kanya ni Hernandez sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Villanueva, may hinala siya kung bakit siya dinawit sa anomalya. Ito ay dahil may hawak siyang affidavits mula sa DPWH sa Bulacan na iprepresenta niya sana sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, ngunit hindi natuloy dahil hindi siya nakadalo bunsod ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? Pagkasunod na pahayag nila Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Senator Panfilo Lacson naman ibinulgar ang umano'y family business ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at kontraktor na si Candaba Mayor Rene Maglangke. Kondibatak sa detalye. Iniugnay ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kay Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke na sinasabing kontraktor ng multibilyon na mga maanumalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Sa privilege speech ni Lacson, tinukoy niya si Maglangke na dating presidente ng construction company na Global Crete Builders na nakakuha ng 2.195 billion pesos na flood control project sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Si Maglangke rin anyang may-ari ng MBB Global Properties Corporation na nagmamay-ari din ng Windham Garden Hotel sa Clark, Pampanga na itinayo sa halagang 1 billion pesos. Binigyang diin ni Lacson sa General Information Sheet ng MBB Global Properties Corporation noong 2024 na presidente dito si Macy Monique Maglangke, Corporate Secretary si Sunshine Bernardo at Treasurer naman si Patty Maggay Bonoan de la Cruz. Ipinunto ng senador na ang mga nabanggit ay anak ni na Mayor Maglangke, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Secretary Bonoan. Dagdag pa ni Lacson ng MBB sa pangalan ng kumpanya ay nangangahulugan ng Maglangke, Bernardo at Bonoan. Dahil sa impormasyong nakuha ng mambabatas, hindi na siya magtataka kung bakit palaging sinasabi ni Bonoan noon na isolated case lang ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos na mga ghost projects dahil posibleng ayaw nitong madamay sa investigasyon ang Global Crete Builders na sangkot sa mga flood control projects.
Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isiniwalat ni dating DPWH Engineer JP Mendoza ang ilang larawan mula sa pag-uusap umano ni Senador Jovel Villanueva at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara tungkol sa flood control projects. Ayon kay Mendoza, sa mensahe ni Villanueva, sinasabi nitong mababa lang ang inilaang pondo sa kanya gayong siya ang majority floor leader ng Senado at miyembro siya ng Commission on Appointments. Sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor siya ang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this Senator? Nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Sa summary Joel po na Villanueva? yan. Yes, sir. May ipinakita din silang conversation sa isang Beng Ramos na umano'y staff naman ni Senador Jinggoy Estrada. Nagpakita din si Hernandez na mga larawan na anya'y nagpapahiwatig na malapit umano sa isa't isa sina Estrada at Alcantara. May mga larawan ding ipinresenta si Hernandez sa hearing na nagpapakita ng bulto-bultong pera na anya'y ide-deliver sa mga proponent ng flood control projects. Samantala, Davao 1st District Congressman Paulo Duterte ay giniit sa House Infrastructure Committee na huwag gamitin ng Davao at kanyang pamilya para ilihis ang isyu ng tunay na korupsyon sa flood control projects. Grace Mariano sa detalye. Pumalag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa paglutang sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ng 51 billion pesos na alokasyon sa infrastructure projects sa kanyang distrito sa mga taong 2020, 2021 at 2022. Ang nabanggit na impormasyon ay inamin sa hearing ni Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pero tanong ni Representative Duterte, anong klaseng hearing ito at anong mali sa House Infracom na ginagawang panakipbutas ang pamilya Duterte para takpan o ilihis ang isyu ng korupsyon sa flood control projects? Diin ni Congressman Pulong kahit kailan ay hindi siya nakialam sa mga budget hearing sa Kamara dahil may delikadeza siya at hindi kagaya ngayon na mismong magkakamag-anak ang naglalaro sa budget. Bunsod nito hinahamon ni Representative Duterte ang lahat ng mga kongresista na ilabas ang lahat ng kanilang budget at ipakita sa taong bayan ng mga proyekto sa kanilang mga distrito para lumabas kung sino ang totoong nagseserbisyo at sino ang nagnanakaw. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatunay ng ating balitaan na ihatid na sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame kagabi si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ito'y makaraang sabihin ni Senate President Tito Soto na mas mainam na nasa custodial facility ng Campo Crame si Hernandez para sa kanyang seguridad. Ito'y matapos idawit ni Hernandez sa kanyang testimonya sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa umano'y pondo para sa flood control project sa Bulacan na may 30% SOP. Bago ito, hiniling ni Fernandez sa Kamara na huwag na siyang ibalik sa Senado kung saan siya unang nakaditine matapos ma-cite in contempt dahil nangangamba siya sa kanyang kaligtasan matapos niyang idawit ang ilang senador sa korupsyon sa flood control projects. Samantala, AFP bukas sa pagbuhay ng NADESCOM para sa flood control projects. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Welcome sa Philippine Army ang panukalang muling buhayin ang National Development Support Command o NADESCOM para tumulong sa pagpapatupad ng mga naantalang flood control projects. Kasunod dyan ang mungkahi ni Senador Robin Hood Padilla na ipa-take over na lamang sa militar ang mga proyektong balot ngayon ng anomalya. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, ipinagpapasalamat nila ang pagtitiwala sa kanila para hawakan ang mga proyekto. Aminado naman si Navarrete na magagaling ang kanilang mga sundalo,
ngunit hindi ito sapat para tugunan ang pangailangan sa konstruksyon ng malalaking proyekto. Samantala, iginit naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na mas mainam na ipaubayan na lamang sa mga kaukulang ahensya ang pagpapatupad ng flood control projects upang hindi makaapekto sa regular na operasyon ng militar. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Mga responsableng opisyal at mga kontratista sa 3 ghost flood control projects sa Oriental Mindoro mananagot. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Gina. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na mananagot ang mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor na nasa likod ng pagtatayo ng 3 flood control projects sa Oriental Mindoro. Natuklasan ng kalihim na non-existent o hindi matagpuan ang 3 flood control projects sa Oriental Mindoro kahit nakasa dito sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na alamin ang mga flood control projects sa buong bansa. Ininspeksyon ni Secretary Dizon ang flood control projects sa Barangay Tagumpay at doon na-discover ng kalihim na may karagdagang 3 proyekto pa ang walang istruktura, ongoing construction o physical projects sa Pangalan River, Tubig River at Katwiran River. Nalaman din ng kalihim na substandard naman ang flood control project sa Barangay Tagumpay. Sa kanyang pag-inspeksyon kasama si Oriental Mindoro Governor Humerdito Bons Dolor, wala niya silang nakikitang proyekto na tinawag niyang guni-guni. Paliwanag ni Secretary Dizon, nakasal sa GAA ang bawat detalye ng proyekto para malaman kung nasaan ang proyekto. Kaya anya mayroong line item budgeting para makita na may detalye, makita ng tao at malaman kung meron o wala. Siniguro ni Secretary Dizon na sasampahan ng kaso ang mga individual na nasa likod ng ghost projects. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 3 araw na state visit sa Cambodia. 5 business agreements ang bitbit na Pangulo sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Kabilang dito ang kasunduan sa aviation, logistics, women-led MSMEs, pagpapalawak ng merkado para sa Philippine exports at partnership ng mga business associations. May kasunduan din sa pag-update ng Air Services Agreement at kasunduan sa higher education na magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyante at profesional. Habang tinugunan din ng dalawang bansa ang usapin ng seguridad laban sa transnational crimes at nangakong palalakasin ng proteksyon sa migrant workers upang maiwasan ang illegal recruitment at human trafficking. 774 Balita Ngayon. 9 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, ipinaliwanag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit nasibak bilang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagkakatanggal kay Torre ay dahil sa hindi nito pagkilala sa chain of command. Inihag ng Pangulo na hindi pumayag si Torre sa mga direktiba mula sa National Police Commission o NAPOLCOM at dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ang pagsunod sa chain of command upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa hanay ng kapulisan. It was because he did not agree with the directives that were coming out of NAPOLCOM. And there's a very clear chain of command, that the civilian authority is the overweening authority when it comes to the police. Because the police is essentially, technically, a civilian organization. And NAPOLCOM is the civilian authority that has the authority to monitor and it has powers, very specific powers in terms of the appointments, and that's where they disagreed. And we cannot, alam naman natin, uniform service yan, kailangan masundan ang chain of command. Ang pondo naman ng flood control ngayong taon, ililipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa edukasyon at kalusugan. Chanel Salazar sa detalye.
Hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaksaya ang bilyon-bilyong pisong nakalaan sa mga flood control projects ngayong taon. Sa press briefing sa Cambodia, sinabi ni Pangulong Marcos na may nakalaang 350 billion pesos para sa flood control ngayong 2025. Pero dahil sa mga investigasyon at aligasyon ng anomalya, halos 225 billion pesos ang hindi magagamit o maaantala dahil sa mga aligasyon at investigasyon na nagpatigil sa mga proyekto. Kaya imbis na manatiling nakatenga ang pondo, sinabi ni Pangulong Marcos na ito'y ililipat sa edukasyon, kalusugan at iba pang kagawaran na mas nangangailangan. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na mananatili ang 275 billion pesos na pondo ng mga foreign assisted projects para sa susunod na taon. Nauna nang sinabi ng Pangulo na wala munang ilalaang pondo para sa flood control sa 2026 national budget dahil sapat na raw ang nakalaang pondo para sa 2025 at dapat siguruhin munang magagamit ito ng tama. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. 4 na individual ang naaresto sa NAIA Terminal 3 matapos mahulihan ng high-grade marijuana o kush na tinatayang nagkakahalaga ng 227 billion pesos. Kinilala ng Philippine National Police sa Drug Enforcement Group o PDEG ang mga nadakip sa alias na Jeanette, Brian, Cyril at Erwin na nahuli sa isang controlled delivered operation sa International Customs Arrival Area noong linggo. Tinatayang aabot sa 151.3 kilo ang nasabat na kush sa mga suspect. Agad dinala ang mga suspect at ang nakuhang marijuana sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Laboratory Service sa Quezon City para sa pagsusuri. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa ating foreign exchange rates, narito naman po ang palitan ng piso kontra dolyar. Nasa 56 pesos and 80 centavos. Nasa 66 pesos and 82 centavos naman. Ang palitan po ng piso kontra euro habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 97 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 14 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 9. 23, 52, 38, 31, 15 at 54. Kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 32, 22, 8, 29, 15 at 5. Kung saan walang nanalo ng 28,906,625 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 40, 34, 14, 1, 13 at 30. Kung saan walang nanalo ng 5,940,000 pesos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, cooling La Nina posibleng maramdaman sa mga susunod na buwan ayon po sa United Nations. Yan naman ang detalye ng balitang ihatid sa atin ni Rose May Miranda. Maaaring maramdaman sa pagitan ng Setyembre at Nobyembre ang cooling La Nina weather phenomenon, ngunit inaasahang mananatili pa rin ang mas mataas sa temperatura. Ang La Nina ay isang natural na climate phenomenon na nagpapalamig sa surface temperature sa gitna at silangang Ecuador ng Pacific Ocean na nagdudulot ng mga pagbabago sa hangin, pressure at mga pattern ng pag-ulan. Nag-iiba ang mga kondisyon sa pagitan ng La Nina at El Nino na may mga neutral condition sa pagitan. Kasunod ng isang maikling panahon na mahinang kondisyon ng La Nina, inihayag ng World Meteorological Organization o WMO ng United Nations na nananatili ang neutral condition mula noong Marso ngayong taon
at may 55% na lumamig ang sea surface temperature sa Equatorial Pacific na patungo sa antas na La Nina ngayong buwan hanggang sa Nobyembre. Pagsapit naman ng Oktubre hanggang Desyembre, bahagyang tataas sa 60% ang posibilidad ng La Nina conditions, habang mayroon din umanong maliit na tsansa na magkaroon ng El Nino sa Setyembre hanggang Desyembre. Samantala, ang mga temperatura para sa Setyembre hanggang Nobyembre ay inaasahang above normal sa karamihang lugar sa Northern Hemisphere at malaking bahagi ng Southern Hemisphere batay sa pinakabagong update ng WMO. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, libingan ng mayamang Romano nahukay sa Albania. Itali po ihatid ni Mika Fardo. Mika? Natuklasan ng mga archaeologists sa Albania ang isang malaking burial chamber ng mga Romano mula noong ika-3 hanggang ika-4 na siglo. Ang una sa uri nito na natagpuan sa Balkan country na dating bahagi ng imperyo ng Roma. Mula sa mga ulat ng mga residente sa lugar na nakapansin ng ilang hindi pangkaraniwang mga bato sa isang talampas malapit sa hangganan ng North Macedonia, nagsimulang maghukay ang mga kawani ng Institute of Archaeology noong unang bahagi ng Agosto at natagpuan ang istruktura sa ilalim ng lupa na ang malaking limestone slab ay may nakasulat na Greek lettering. Ayon sa lead archaeologist ng proyekto na si Erickson Nicolai, batay sa mga inscription sa lugar, ang taong inilibing dito ay pinangalan ng Gelliano, isang pangalan na tipikal sa panahon ng Romano. Aniya ang pangalan na nakatira ay nakasulat sa mga Greek letters ngunit may kahulugang Latin, habang ang pangalawang inscription ay nagpapahiwatig na ang libingan ay inialay sa Roman god na si Jupiter. Ang libingan na may sukat na 29 feet by 19 feet ang unang natuklasan sa Albania na pininiwalaan ng mga eksperto bilang himlayan ng isang mayamang tao na mas enggrande kaysa sa iba pang mga libingan na matatagpuan sa lugar. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa na ito, nanguna sa US Singles Chart ang awitin ng American hard rock band na Guns N' Roses. Ano ang kantang ito? Alamin natin mula sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, September 10, taong 1988, at bahagi ng 1987 debut album nila na may titulong Appetite for Destruction, na nirelease naman sa United Kingdom noong August 1988. Nag-top sa Billboard Hot 100 chart ang Sweet Child of Mine na nag-iisang US single number 1 ng banda, habang nanguna rin ito sa US Cashbox Top 100. Sa UK Singles Chart naman umabot sa Top 24 ang naturang awitin. Sa 100 Greatest Guitar Solos ng listahan ng Guitar World, umabot sa number 37 ang Sweet Child of Mine, habang una rin itong napasama sa 500 Greatest Songs of All Time noong 2004 ng Rolling Stone Magazine sa number 196 at number 88 naman sa parehong listahan noong 2021. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. At yung mga gustong, mga hindi familiar doon sa tono, mamaya kakatayin ni Doc Justin. Pasample tayo kay Doc Justin. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang 80 years old na ginang sa Japan na scam ng isang lalaki na nagpakilalang astronaut. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Pero bago yung balita kakaiba, baka kasi nakalimutan ko na yung tono niyan eh. Pwede bang sample? Ano yan? Sweet Child of Mine. Oo. Sus ulit na bagay. Sisiw lang, no? You know, she got a smile that it seems to me reminds me of my childhood memories where everything as precious bright blue sky. Nilakad ka, Doc Justin. Ang bilis. Parang may taxi sa baba, no? Now and then, when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stared too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet. Parang Santa Claus naman.
Para nagpapahinto ng kalabaw. Kaya nga eh. Sige. Thank you, Doc Justin, sa iyong sample. Tama na yan, tama na Oo. yan. Ito na, balitang kakaiba na, Doc Justin. Ay, gito na. Sige, kayo lang naman nang humihingi ng sample. Abot sa 1 million yen o mahigit 388,000 pesos ang na-scam ng sa isang 80 years old na ginang sa Japan. Nako, vulnerable talaga sa scam itong mga katulad nating senior citizen. Siya po ay na-scam ng isang lalaki na nagpakilalang astronaut na stuck sa outer space. Ayon sa mga otoridad, nakilala ng babayang scammer online noong July na nagpakilalang astronaut na may mission sa space. At agad namang pinaniwalaan ng ginang ito, no? Nang makuha na ng scammer ang tiwala ng biktima, sinabi nitong nasa spaceship sila at mayroong umatake sa kanila at kailangan nila ng oxygen. Tapos nakakapag-text. Kaya no? nga eh. Sa kagustuhang makatulong ng ginang, nagpadala siya ng pera sa isang bank account para mayroong pambili ng oxygen ang astronaut at makasurvive ito. Napag-alaman na mag-isa lang sa bahay ang ginang at may na-develop na itong feeling sa astronaut. Yun na yung mga love scam. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, ay nagka-developan. Ayon sa mga otoridad, ang naranasan ng ginang ay common type ng online romance scam. At malabo nang may balik ang pinadala nitong pera. Oo, yun nga yung sinasabi natin, Doc Yes. Justin, no? Na Oo. karaniwan sa mga nabibiktima talaga Mga ng scam, senior. yung mga senior. Lalo na yung mga, siyempre, hindi yun naman familiar masyado sa social media. Paggamit ng mga account, click lang ng click. Correct. Pati hacking. Oo. Yung mga hacking ng mga social media accounts ninyo. Correct. Tsaka siguro din maano din yung tiwala ng mga senior, no, doon sa kapwa nila na hindi naman din manluloko. Yes. Pero yun nga po, yung realidad po talaga ngayon, marami na po talagang manluloko, mga Correct. scammer. Mahirap nang magpapaniwala. Lalo hindi mo naman nakikita na-scam ka pa nga, ang kaharap mo na yung Correct. salarin eh. Ito pang hindi mo alam kung sino yung kachat mo. Oo. So yun, sa mga kasama din ng mga senior sa bahay, no? So maging parang observant din kayo, Yes. lalo kung yung inyong kasama sa bahay ay mahilig techie, no? Mahilig mag-cellphone, Kaya makipag-chat. ako pag nakikita ko yung nanay ko, nang puro na foreigner yung mga Kachat? friend niya. Oo. Nako. In-screenshot ko, in-accept mo na naman yan. Alam mo mga Bitcoin yan. Correct. Oo. Kagano na kasi red flag na yan, ha? Papaalalahanan po ninyo. Nako, mahirap. Ingat-ingat po Magbibigay tayo. ng mga sensitibo Pag dyan, ano yan, informasyon. isang sign, Doc Justin, na nang i-scam na yan. Pag halimbawa, mayroon ng inopen na may pinagdadaanan. Nagpapaawa. Nagpapaawa. Mayroon ng may sakit sa pamilya. Kaya nga, magtaka kayo kung foreigner yung profile, tapos nagtatagalog. Meron nga yan nag-trending si Michael Jackson daw. Si Michael Jackson daw buhay at nakikipag-chat dun sa ini-scam niya. Anyway, ingat-ingat Ingat po tayo. Lalo't ngayon, uso na ngayon yung talagang akala mo ka-video chat mo, AI pala. Correct. Akala ko, di ba? Sabi kasi, diba, makipag-video call ka para sure ka na, na kausap mo talaga yung totoong tao. Tapos Hindi AI poster. pala. Pero AI, pwedeng-pwede na eh. Na ngayon talaga. Mas lalong naging mahirap ngayon mag-detect kung scam ba o hindi. Kaya ingat na lang. So yan, Doc Justin, maraming salamat sa iyong balitang kakaiba. Ako, Dar, hindi ako mahilig sa scam. Ano lang? Mahilig ako sa spam. Lahat naman tayo. Nakakagutom tuloy, Doc Justin. Pag-almusal ka na ng spam. Oo. Okay. Eto naman, partner, ang ating katanungan, ibigay ko lang ang ating question of the day na bibigyan po natin ng komento, opinion, ngayong araw po ng Miyerkules. Kasunod ng mga ikinakasang pagdinig ng mga mambabatas, mas lumalapit ba tayo sa katotohanan para matunton ang mga accountable sa issue ng maanumalyang flood control projects o mas napapalayo pa tayo? Ano sa tingin ninyo, mga kanyusik? At ano po yung reaksyon ninyo, no, sa naging pagdinig sa Kamara kahapon? Yung idinawit sa Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva
dito nga po sa umano'y korupsyon sa flood control project. So yan, ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Mamaya sa ating pagbabalik, hihimay-himayin po natin ang ating topic ngayong araw po ng Miyerkules. Parang isa yung nababasa kong comment nila kay Senator Jinggoy. Ano? From safe to unsafe. Mark unsafe. Na-jinx eh. Sige, Ayan. basta may proseso naman yan at may investigasyon. Alamin natin. Ano yung ang mga iba katotohanan? kasi may mga hearings pang darating. So, Abangan natin. lalabas din ang totoo dyan. So yan mga kanyusik, inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, September 10, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Double A, Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.